Salamat po, Pastor, for reminding us that we must never stop seeking for Jesus Christ. We must never lose hope kahit may mga problema tayo. At the same time, we will never stop worshiping Jesus Christ, our Lord and Savior. In addition po, this season, right, we are celebrating Christmas. So it's the season of love and giving. Pero paano po tayo makakapagbibigay ng pagmamahal kung mismo sa sarili natin is hindi natin mahalin? So we must always remember that we should love ourselves first. We must forgive ourselves first before we can able to love our partner, before we can able to love our brothers and sisters, and before we can able to give forgiveness. Dapat po sa sarili muna natin mag-umpisa ang pagmamahal, ang pagpapatawad, bago tayo makapagbibigay ng pagmamahal at pagpapatawad sa ating kapwa. Amen po ba? Okay, so let's proceed for sa ating giving by Kuya Daniel. Praise God. Yan, magandang umaga. Tatanghali na. Ayun po, dito na po tayo sa part ng giving. Kaya natin itong sineselebrate itong Christmas kasi unang-una, alam naman natin na si Lord yung unang nagbigay. Amen. Sabi nga rito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, sabi, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, although He was rich, for your sake He became poor, so that by His poverty you might become rich." Ayun, ano po yung pagkakaintindi natin dito? May ibang ano po ba tayo? May mga konting masabi tayo sa verse na to. Ayun. Si Lord, bilang isang Diyos, sabi nga doon sa Philippians, di ba? Nung pag-aaral natin sa Bible study, hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Imbis na dapat, maging magarbo yung pagdating niya rin sa mundo, pero sa siya pinanganak, sabi ni Pastor Karina, sa sabsaban, napaka-humble ng pagdating niya rito. Para kanino? Para kanino niya ginawa yun? Para sa amin lahat. Ayun. Ngayong umaga, in-encourage tayo na bilang isang mga talagang naglilingkod sa Diyos at mga born-again Christian, mga Kristiyano, ay in-encourage tayo talagang magbigay ng bukal sa ating loob, hindi labag sa ating loob. Kasi nasa New Testament na tayo, actually binabanggit din kasi dito sa ating mga kapatid na talaga may nagbibigay talaga ng mga ikapu nila. Pero may mga nagbibigay talaga, kung hindi mo naman kaya ibigay ikapu mo, ibigay mo yung para sa Lord. Yung bukal lang sa loob mo talaga. Ay tinuturo sa atin ng Lord ngayon. Kasi talagang may mga kapatiran talaga na nandun yung heart nila. At meron dito na mga kapatid talaga na nagbibigay ng kanilang ikapu. At dapat nakikita sa atin, lalo-lalo na sa mga naglilingkod sa Diyos. Dapat bilang mga lingkod ng Diyos, dapat nagbibigay tayo talaga. Kasi as a leader talaga, tayo yung dapat tingnan ng ating mga members na unang-una. Kaya nga leaders, di ba? O kaya sinasabing sa mga tumatayo rito, mga frontliners, it's a leader. Dapat tayo talaga nagbibigay. Hindi na natin binibigay yung time natin, yung talent natin. Gaya ng kanina, sinabi ni Pastor, si Kuya Janjan. Alam niyo ba nangyari kay Kuya Janjan ng last week? Kung hindi kayo aware, si Kuya Janjan po ay na-aksidente. But still, sobrang nakaka-bless. Kasi talagang papatuloy siya. Yung iba, ano ba yan? Wala man lang Huwag parang hindi niya tinitingnan yung bagay na nangyari sa kanya. Kumbaga talagang para kay Lord yung ginagawa niya. Kasi dito yung family niya. Amen? Kaya yun, bilang leader, alam na natin si Kuya Janjan, tagal na rin pong rito, tumatayo rito as a leader. Ayun, nakikita natin siya as a leader, na talagang binibigay niya lahat, talent, yung time, at even yung kanyang may mga marami siyang binibigay dito as financial also. Kung hindi natin alam, siyempre, hindi naman pinapakita ng mga kapatid natin. At marami rin kapatid dito talaga nagbibigay din. Ayun, ngayong umaga, sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world." Yun. That anyone who believes in Him shall not perish but have. Yes. Ayun. Ibinigay ng amping Ama ang bugtong na anak niya para sa atin. Kaya each time, nagbibigay rin po tayo para po sa gawain ng Panginoon. Ayun lang po.
Magandang umaga po at Happy Christmas sa lahat. Kuya, di ba?